Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, gagawa tayo ng eye portrait. Dalawang eye portrait po yung gagawin natin ngayon, pero ang ipapakita lang natin dito is isa lang. Kasi halos same lang naman yung procedure na gagawin natin. So dito, ipiprint muna tayo ng design. Bali, na-edit ko na pala to para ready na siya na i-print sa stencil printer natin na Epson M1120. Bali, sa printer na to, hindi natin kailangan ng data o ng internet para makakonect tayo dun sa printer na gagamitin natin. O open lang natin yung wifi. Tapos syempre nung binili natin yung Epson, kinuha lang natin yung pinaka password niya para makakonect tayo through wifi connection. Kumbaga, o-open mo lang yung wifi nung printer, tapos open mo lang din yung wifi mo. Yun na yung magko-connect. Hindi natin kailangan ng signal o ng internet para makakonect tayo. Pag nakaprint na tayo, pwede na tayo pumili ng size na gagawin natin. Tapos idikit na natin, patuyuin lang ng konti, pwede na tayo mag-start. Bali dito, pag gumagawa ko ng eye portrait, kung mapapansin nyo yung pinakagilid niya, binladline ko na po siya. So wala pong tinta akong ginamit doon. Pwede rin naman pong malabong ink lang para mas kita nyo yung binladline nyo. Parang yung kasi yung magiging hangganan nyo o guide nyo para hindi kayo lumagpas doon sa gagawin yung eye portrait. So mga ginamit kong size ng needle dito, 5RL, tapos 9M1, at saka 15M1, tsaka 15RM. So dito sa buhok, meron tayong kombinasyon dyan ng black, may dark brown, may brown, at saka meron tayong sienna. Tapos dito naman sa mata, kung paano ako gumagawa ng portrait, ganun lang din yung ginagawa ko. Nagdi-detail ako gamit yung liner, tapos dadayain ko siya ng magnum. Pwedeng 9 magnum, pwedeng 15 magnum, o kung mas malaki pa, pwede rin. Basta sa tingin mo, sasakto yung size nung magnum o nung anumang klaseng needle dun sa space o mga detail na gagawin natin para hindi po lagpas-lagpas o hindi tayo mahirapan sa pagkukulay at paglilinya ng mga detail na nakikita natin o kinokopya natin. Dito naman sa pinakakulay ng mukha, gumamit tayo ng dark brown, ng sienna, caramel, medium skin tone, at saka light skin tone ang ginamit natin na kulay dyan sa part ng mukha. Yun po yung mga kombinasyon ng kulay. Base rin dun sa kinokopya ko, yun po yung nakikita kong mga kulay, kaya yun po yung ginamit ko. Tapos mamaya mag-highlight po tayo dyan para mas mapalitaw natin yung mga kailangan patamaan ng kulay na white or mas light pa na flesh tone o light skin tone, kasi hindi naman lahat ng hina-highlight kailangan puti lang. Meron din po tayong ginagamit dyan na light flesh tone o pwedeng mix ng light flesh tone tapos white, light skin tone tapos mix ng white para mas mapalight pa natin yung mga kulay na yon at mas mapagmukha nating realistic pa yung mga ginagawa natin na mga eye portrait o mga portrait. Colored portrait man yan o black and gray portrait, hindi po natin kailangan na solid na white lagi yung ipang-highlight natin. At ito na po ang finished product ng ating eye portrait. Maraming salamat sa panonood at palaging pagsuporta. Kung meron kayong gustong talakayan, pa-comment nyo lang po sa baba. Susubukan po natin magawa ng video yan. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan sa inyo na isang mapagpalang araw. Peace out.